pa bang pag-asa yung mga mata mo kung sakaling may magdo-donate sa'yo ng eye cornea? Hi! Good day everyone! I'm Sis Jel. I'm from Galilee Bible Baptist Church and I'm also a massage therapist sa company na pangalan ay Vibes Massage. Ang Vibes Massage po ay merong 65 branches, almost Luzon and Visayas. Ang Vibes Massage po, ang ibig sabihin ng Vibes ay Visually Impaired Brotherhood. Sasagutin lang natin yung isang comment sa ating comment section dun sa isa kong post. Meron pa ba daw pag-asa yung mata ko kung sakaling bibigyan daw ako ng donor or cornea transplant? Actually, yung last ko pong check-up, siguro mga 15 years ago na or more than pa. Hindi ko na po maalala. Yung last ko po kasing pina-check up yung mata ko sa government lang. Nalungkot ako dun sa sinabi ng doktor. Sabi niya, pinilit pa yun ng lolo ko Pinilit niya pa akong isama dun. Kahit na ayoko na sana. Sabi niya sa akin, sabi ng doktor, actually ilang beses na po itong pina-check up talaga. Pero yung last, yun po yung natandaan ko at hindi ko makakalimutan. Sabi ng doktor, sira na daw ang mata ko. Kaya sabi niya, cornea transplant na lang daw ang kailangan or ang pag-asa ko. Pero, matagal na po yun. Hindi ko nga alam kung 15 years ago pa ba or 20 years ago na. Kasi 28 na po ako ngayon Simula po na hindi ko na pina-check up yung mata ko. Hindi rin po ako makapag-apply dun sa sinasabi nilang eye bank. Kasi kapag ka nag-apply ka dun, kailangan pupunta ka dun, mag-e-effort ka, maglalaan ka ng oras. Syempre hindi pwedeng wala akong kasama. Kailangan may kasama din ako. Hindi rin pwede na wala kang gagastusin sa ganun. Syempre, di ba? Merong yung eye bank. Pero siguro kung sa ibang bansa to, mas mabilis. Pero syempre, ang kailangan ng pera. Kahit naman meron kang cornea transplant, kailangan meron ka pa ring sponsor, di ba? Syempre, paano pag inoperahan na? Meron kang ang eye transplant or cornea transplant, wala ka namang pera. Syempre, kailangan meron ka pa ring sponsor. Diba? Pero, hindi ko na po yun iniisip. Sabi ko nga po sa mga nakaraan kong post, sa mga nakaraan kong video, hindi ko na po iniisip yung makakakita pa ako ulit or hindi. Actually, pag nagpipray ako, hindi ko na po masyadong pinagpipray yung makakita pa ako Kasi, alam nyo yun, ang mga sighted people na halos walang kapansanan, halos hindi na nila naaalala ang Panginoon, ang lumikha. Sinasamba na nila ang mga nilikha ng Diyos. At kapag nakakakita ka, napakalawak ng mundo mo. Lahat nakikita mo, lahat ng mali, lahat ng hindi maganda dito sa mundo, nakikita mo. May mapadaan lang. Ay, tignan mo yun ba't ganyan yung ano niya? Ba't ganyan yung ano niya? Hindi ko naman po nila lahat ng mga tao ay ganun. Pero, ang ibig ko lang pong sabihin, kapag nakakakita ka, mas prone ka sa, hindi ko sinasabing wala kaming kasalanan na kaming mga blind. Meron, nagkakasala kami. Pero kapag nakakakita ka, mas prone ka sa kasalanan. Kasi may mapadaan lang. Nakita mo na hindi maayos yung paglalakad niya. Nakita mo yung suot niya. 'Di ba? Lalaitin mo na. Siguro para sa akin, mas okay na po yung blind ako.
Kasi kahit papano, kahit idilat ko yung mata ko, wala akong makikitang kahit ano. 'Di ba? So, hindi ko na po iniisip at hindi po ako kawawa sa lahat po ng mga may nag-comment sa post ko na kawawa daw ako. Hindi po ako kawawa kasi meron akong Panginoon. Meron akong Panginoon sa puso ko na lagi niya akong ginagabayan, lagi niya akong iniingatan, lagi niyang pinoprovide lahat ng pangangailangan ko, lagi niyang ibinibigay yung kalusugan na kailangan ng katawan ko, lagi niyang pinoprotektahan ng pamilya ko. At masaya po ako na nakakapaglingkod ako sa Kanya. Yun po ang kagalakan ko. Kahit makakita po ako, pero lalayo ako sa Panginoon, wag na lang po, hindi na, okay na po ako dito, okay na po ako sa ganitong sitwasyon ko. Bahala na po yung Panginoon kung gusto niya akong i-promote pa sa ibang bagay, pero kung okay lang naman po yun eh. Dati malungkot ako palagi kung makakakita pa ba ako, gusto ko makita yung mundo, pero kung puro kasalanan lang din yung makikita ko, kung puro ano lang din, wag na lang po, wag na lang. Hindi na Lord, hindi na. Okay na ako sa ganito. Maraming salamat po sa mga sumuporta, sa lahat. Sana po, hindi lang po yung isang video ko yung suportahan nyo. Sana po lahat ng mga videos ko dito, pakinggan nyo. At talagang ma-inspire kayo, ma-bless kayo na malaman yung Panginoon lang po yung dapat nating pasalamatan, paglingkuran sa buhay natin habang nabubuhay tayo. Dahil hindi lahat ng minuto buhay ka, hindi lahat ng minuto nandito ka, kaya habang buhay ka pa, sabi nga diba, remember now thy Creator in the days of thy youth. Sabi ng Ecclesiastes, habang may panahon ka pa, sa Panginoon ka lang tumingin dahil siya yung may likha ng lahat at siya yung may control ng lahat. Wala tayong magagawa kung wala siya. Wala tayong magagawa kung hindi nga tayo tutulungan. Yun lamang po. To God be all the glory.